Pagpalang umaga po muli sa bawat isa mga mahal na kapatid. Pagpaumanhin po dahil sa nauna yung hindi ko mapigilang maging emosyonal. At sa umaga pong ito ay nais ko pong magbigay ng pasasalamat po sa ating Panginoon. Unang-una na po sa paggawa niya sa aming buhay, aming mag-asawa. Di naman po lingid sa inyong kalaman mga mahal na kapatid ay sa mga nagdaang araw po ay alam niyo po mga kapatid na kami po ay nag-aasikaso. Marami po kaming binagdaanan. March pa lamang po mga mahal na kapatid ay nag-aasikaso na po kami sa hospital ng aking asawa. Bali, mga kapatid, ang totoo niyan, ito po ay patotoo ng aking asawa. Ngunit nais ko na lamang ito ay isamares dahil ito rin naman ang nais kong ipatotoo nung mga nakaraan pa. Kaya minabuti ko po na yung patotoo niya, pasasalamat niya ay pag-isahin na lang namin. So, sabi po rito na naisulat ng aking asawa ay mapagpalang umaga po sa bawat isa. Gusto lang po namin na magpasalamat sa ating Panginoon at magpatotoo na rin sa inyo mga mahal na kapatid. Dahil po sa mga mga kapatid na mga nakarang panahon, buwan ay kami po ay nag-aasikaso ng aking asawa na para sa operasyon niya po doon sa kanyang myoma. So nagdaan na po ang mula po March, April, May hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin po siya naooperahan. So napabalik-balik na po kami sa BMC, maraming test, maraming laboratories na po ang ginawa sa kanya at hanggang sa ngayon po ay di pa rin po siya na-schedule. So, nung mga nakaraan po, sabi ko, masyado nang tumatagal yung para po siya ma-schedule. At nung mga nakaraan po, habang pinagmamasdan ko po siya, nananahimik, tinanong ko po siya kung ano ang nararamdaman niya. Tapos sabi niya, sumasakit na daw po yung tiyan niya. Kaya minabuti po namin na kaya kung na lang tayo, magpa-test ulit dyan sa Iriga, saan ba yun? Sa Tanchuling. So, ayun nga po, nagpa-test kami. Ay, bago po yung test, nagpa-konsulta muna kami. So, na-advise po ng doktor, mga mahal na kapatid, na sabi ng doktor, bakit kayo nagpapabalik-balik sa BMC? Na baka madelay lang lalo at baka umabot pa na, sabi nga ng aking asawa, baka umabot pa ng duguin na siya dahil sa nadidelay na nga po yung operasyon. So nasabi po ng doktor doon na hindi nyo ba kaya na mag-private na lang para mas mapabilis at di na rin nga po na umabot pa na lumaki pa yung bukol. So yun po ang in-advise ng doktor at salamat po sa ating Panginoon dahil sabi habang kami nag-uusap, paano kaya to? Wala tayong medyo malaking pera ang kakailanganin. So habang kami ay nag-uusap, ano kaya kung ilapit na lang natin to sa kapatid nga ng ating kapatid, Sister J, na ano kaya kung kausapin natin si ate na humingi tayo ng tulong o kaya manghiram na lang muna ng pera para sa operasyon nga. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa ating Panginoon, mga mahal na kapatid, bagamat alam namin na di pa namin nung mga nakaraan, di namin alam kung saan kukuhanin ang pera dahil medyo malaki po ang kakailanganin, hundreds po or humigit pa.
Kaya minabuti nga namin na kausapin yung kapatid niya. At salamat po mga kapatid sa ating Panginoon sapagkat may hini po siyang puso. Dahil sa sabi ng kapatid na ito, kapatid namin, kapatid na ating kapatid, na sabi na, huwag niyong alalahanin yung pera, ako bahala. Magpa-schedule ka na at para maoperahan ka na. At yun nga mga mahal na kapatid, lubos po na naroon yung pasasalamat namin sa ating Panginoon dahil sa na-delay man, nagpabalik-balik man kami sa hospital, all things work together for good. Mga mahal na kapatid, dahil na mas mapabubuti pa pala. Dahil pag naoperahan po, kasi mga mahal na kapatid, pag doon sa BMC, napakalayo, yung hassle po sa pabalik-balik. Kaya tunay na nagpapasalamat kami mahal na kapatid sa ating Panginoon. Kaya baka po dito na lang gawin sa Iriga. At hindi na po kami lalayo. Dahil sa napakahirap po talaga pag dun sa BMC, yung pagod, yung puyat, at yung sabi pa nga dun, pag nasa public ka, yung isang bed daw po, minsan 3 ang na magkakashare sa isang bed. At take note mga kapatid, bagong opera po yun sa isang bed, kaya napakahirap po. Kaya sabi ko, kaya sabi namin, habang kami nag-uusap, salamat sa Panginoon dahil sa ang Panginoon talaga yung gumagawa ng kaparaanan. Kaya yun mga kapatid, at dugtong ko na rin sa patotoo na ang mga nakaraan mga kapatid ay ngayon bumubuti na yung pakiramdam ko dahil ng mga nakaraan mga kapatid na ano rin ako na sa findings na meron nga po akong abnormality sa rhythm ng aking puso. Kaya nagkakaroon po ako ng maintenance sa puso. Kaya ganun pa man, sa Diyos ko po pinagkakatiwala ang lahat mga kapatid. Dahil ngayon, bumubuti na po ang pakiramdam ko. Hindi na rin ako gaanong napapagod. At yun nga mga mahal na kapatid, paumanhin po at nauna yung emosyon ko. Kaya tunay na sa Diyos ko lamang po pinagkakatiwala ang lahat. At mga kapatid, nais ko rin pong hingin ang inyong mga panalangin. Baka bukas po, pumunta kami ng Tanchuling o para magpa-schedule. At umaasa ko mga kapatid sa inyong mga dalangin. At sa Diyos ko lamang binabalik ang matas na papuri pagdakila. Hallelujah.